Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, Mike Tess. Magandang hapon sa ating lahat. Kumakain na kayo? So, maraming salamat sa Diyos dahil ngayong araw na ito ay nakatanggap tayo ng biyaya, no? Biyaya ng buhay, no? Lahat tayo ay na-extendan ngayong araw na ito, no? Kahit ang iba ay may karamdaman, it is still a great blessing. Amen? Marami sa atin na question natin ng Panginoon dahil may sakit tayo. Kung alam lang natin na it is a sharing of His great pain. Yung mga may sakit kayo ngayon, you are sharing the great suffering of Jesus, and it is the great ministry na hindi mapantayan. Kung inyong tatanggapin yung mga pagsubok, mga suffering, mga kasakitan sa kinabuhi, it is a wonderful ministry. Because we are saved not just by the healing of Jesus. We are saved not just by the preaching of Jesus, but we are saved by the suffering of Jesus. Amen? Huwag kayong magtampo sa Diyos kapag hindi pa kayo maliberate sa kampon ng demonyo. Huwag kayong magtampo sa Diyos kung hindi kayo pagagalingin ng Diyos. Dahil may rason ng Diyos na mahigit pa sa ating rason. Amen! God is good! All the time! So, iaalay natin lahat ng mga nangyari sa ating buhay na hindi natin maunawaan. Amen? So, bago ako magsimula, babasahin natin yung Ebanghelyo ngayon. Mas maganda na magsimula tayo bago lulubog ang araw, bago sisikat ang araw, binabasa natin yung kanyang salita. Pasensya na mo, nagtagalog ko kay live taron. Samukan kay Tagaluson. Father, pag tinagalog, nahihirapan tuloy ako sa kalisod, no? Sa pagsasalita ng mga salitang ugat. So, karon atong basahon na Ebanghelyo. Nya Bisaya Maria atong Bisayon lang. Balig manindog ta katong makatindog ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos kay Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, miadto kang Hesus sa mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganuman nga kami o ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa. Apan wala magpuasa ang imong mga tinunan. Sa Hesus mitubag naghuna-huna badi ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila. Dili gayod. Apan maabot ang panahon nga ang pamanunon kuhaon gikan kanila. Og magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palig man lingkod. So, ang ganda ng Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. So, ang symbolic image ni Kristo ngayon ay pamanhunon. Anong Tagalog ng pamanhunon? Asawa. Si Kristo po ay asawa natin. Okay? Ang kanyang asawa ay ang iglesia. Ang simbahan. Sino ba yung simbahan? Tayo po. Mga tao. Bayan ng Diyos. So tayong lahat
ay may relasyon ni Kristo. Katulad ng mag-asawa. Grabe, no? Yung image ni Kristo. Dahil, ito ang tandaan nyo, we are not part of God. Ano? We are not part of God. Father, we are not part of God? Yes. We are not part of God. Hindi kayo nalilito? Father, bakit nasabi mo yan? Because we are more than part of God. We are the portion of God. Ano tayo? We are God's portion. Importante ka sa Diyos. Parang hindi kayo nakaintindi, no? I-elaborate ko ng kaunti. Ako po ay, ang kamay ko ay part of me. Totoo hindi? Ang paa ko ay part of me. Totoo hindi? Mabubuhay ba ako kung walang paa? Pwede. Pwede. Yung katiboy mo, mabubuhay ba yan? Na walang paa? Pero pilay. Pero buhay pa rin. No? Because it is part of me. What is my portion? Because portion is greater than the part. Amen? What is the portion na magkuwang akong kinabuhi without that portion? My soul. Di ba? Kung mawa ang akong soul, kantahan nanta sa mga choir, pahulay nga dayo ni hatag kaniya, huwag ang kahayag nga way pagkapaliw. Mudanag kaniya. Kung mawa nako ang portion, wala nga, kulang nako. Wala nga, God is our portion. God is not part of us. He is our portion. Without Him, we are nothing. Amen? Kaya nga, ngayon mga kapatid, baguhin natin yung ating pananaw sa buhay. Dahil we are the portion, the most important portion of God. Ikaw at ako ay the most important portion of Him. Importante tayo sa Diyos. Kaya nga, nagpakamatay yung anak niya. Bakit? You are not just part. You are the most important portion of His life. Kahit ganito lang yung mukha natin. No? Palakpakan natin ang Diyos. Natutuwa ba kayo ngayon? Thank you, Lord. I am not just part of you. I am more than part of you. You are also my portion. No? So, binabasa natin ang Ebanghelyo dahil tinuturing tayo ng Diyos na intimate ang ating relasyon. Bakit siya ang ating asawa? Amen? Yung mga bagong kasal, lagi nang nag-holding hands. No? Yung matagal na, maging lolo na. Kumusta na kayo, lo? No? Hindi na kami natutulog sa isang kwarto. Bakit, lo? Nanimaho namang anso. Mastulantikiya. Dili nga na ang Ginoo. Magkadugay, magkalami. Nakikita ko yung lolo at lola tumatawid sa kalsada galing sa simbahan, holding hands. Ito ang example sa intimacy na relasyon natin kay Kristo. Intimate. Anong Tagalog ng intimate? Ang kasuod. No? Sa Tagalog, kasuod? Ha? Ang pagka-close in English na. Ang pagkalapit sa ating puso at damdamin. So, yan, intimacy. It is all about intimacy. Ako po yung asawa ninyo. Di ba? From now on, tell your husband, you are not part of me. You are more than part of me. You are my portion. You are my destiny. Osba. You are my portion. Kana imong katapad, it is your portion. Bawat isa natin ay portion. You are my portion. Because it is the
we anchor our relationship on the mindset of God. Amen? Importante yung katabi mo because it is the portion of God. And you too are portion of God. Amen? You are not part of God. You are more than part of God. You are the portion of God. Dahil nagpakamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Kaya nga buong umaga, nagkatikais tayo. Bakit? To increase our knowledge. By increasing our knowledge, we increase our love. Amen? Without knowledge, you don't have love. The foundation of love is knowledge. Kaya nga, sinasabi ni K. Ernie Baron, knowledge is... Wala kang knowledge. Kili-kili power lang na. So kaya nga, hinuhubog namin kayo sa katotohanan. Continue to read the teachings of the church, Catechism of the Catholic Church, Fundamental of Catholic Dogma. Yan ang isiwalat natin sa ating mga kapatid. The teachings of the church. Not your opinion, but the teachings. What are the teachings of the church? Yan ang isiwalat natin. Ito po yung filosofiya ko. Ito po yung prinsipyo ko. Ito po yung ideolohiya ko. Erase everything. Let us anchor everything to God. Amen? Not to ourselves. Not to our own and not to our own private opinion. But to the knowledge of God. Amen? Ang ganda, no? Asawa tayo ni Kristo. At may nagtuturo na ibang sekta, itong mga iglesia ni Kristo, ang dating daan, na apostasiya daw ang simbahan. Nawala ang simbahan. Kaya na, tinayo ni Felix Manalo, lumitaw noong 1914. Ang iglesia ni Kristo. Sinabihan ko sila, mas mabuti pa na una pa paglitaw sa kaha ang Ajinomoto. 1909 sa inyong simbahan. 1914 yung sa kanila. Sabi ko, nauna pagpaglitaw sa kaha ang Ajinomoto, 1909. Just imagine. Ang yung simbahan ay nauna pang Ajinomoto. Sabi niya, nawala ang simbahan. Tumalikod ang iglesia. Kaya tinayo ni kapatid Felix Manalo. May ano sila may tuno sa pananalita. Mga kapatid, alam niyo ba na si kapatid Felix Manalo ang huling sugo? Dahil ang iglesia na tatag ni Kristo ay tumiwalag, tumalikod, nawala. Tinanong ko yung ministro, dahil nawala ang iglesia na tatag ni Kristo, ngayon ang nagpatuloy ka Felix Manalo, sino ba pinaka-makapangyarihan? Si Felix Manalo, si Kristo? Si Kristo. Bakit ka Kristo nawala? Ang ka Felix Manalo ang nagpatuloy. Ha? Sabi ni Kristo, kahit even the gates of hell cannot prevail against the church. Hindi mawawala ang simbahan. Granted, without accepting. Granting without accepting na wala ang simbahan. Okay? Saan mababasa? Dahil asawa ni Kristo ang simbahan. Di ba? Saan mababasa na talata sa Biblia na nabiyudo si Kristo? Kung nawala ang simbahan, hindi nabiyudo si Kristo. Di ba? Saang talata sa Biblia mababasa ninyo naging biyudo si Kristo? Kung wala kayong mababasa dyan, yung inyong mga theological opinion ay hindi yan mananaig sa katotohanan. Even the gates of hell cannot prevail against the church. Amen? Kaya ang simbahang Iglesia Katolika mula sa simula hanggang sa ngayon ay hindi nawawala. Dahil ang sabi ni Kristo, I will abide you until the end of time. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. So, sinong sinasamahan ni Kristo kung nawala? Amen? Paano yan ma-reconcile? Amen? So,
I hope you will receive the sacrament of confession. Kasama natin si Father Il ngayon. Si Father Il lang ang nandito dahil yung mga pari kasama natin may schedule sila. Si Father Il ay magbigay sa inyo ng sacrament of confession, anointing of the sick, dahil mag-anointing of senses ako sa inyo ngayon. At yung mga case officers ang mag-entertain bawat isa sa inyo. Okay? At huwag kayong mag-alala dahil yung sacrament is greater than me. Uulitin ko. Ang sacraments are greater than me. The anointing of the sick is greater than me. Kung naniwala kayo sa akin, higit kayong maniwala sa sacrament of Christ. Why? It is instituted by Jesus. Sacraments are instituted by Jesus. Amen? Ang good news ko sa inyo ngayon, lahat ng pari can administer the sacraments. Anong gusto, sa mga malayo ngayon, sa ibang bansa, nakikinig, nanonood sa atin, go to your priest. All priests are healers. Not because of them, because of the sacraments. Naniniwala ba kayo dyan? Ha? O, nandito si Father Il. CRC Father Il. Ikaw mag-enwent, Father Il, ha? Mag-enwent after sa Father Il Udtuhan. Nung hindi pa siya pumasok sa seminaryo, guro po siya. So, yung mga estudyante niya, kapag tanghalian na, good afternoon, Sir Udtuhan. Redundant na, no? Udtuhan pa, good afternoon pa din. No? Si Father Il Udtuhan. So, yan mga kapatid, ibibigay namin sa inyo hindi ang aming sarili. Ang ibibigay namin sa inyo ay ang sacrament ni Kristo. Anong sabi ni Saint John the Baptist? Sabi niya, alam niyo ba, may higit pa sa akin. May makapangyarihan pa sa akin. Siya po ay sumusunod sa akin. At nandito siya ngayon. Hindi ako karapat-dapat mag-antay sa kanyang sandalyas. Yan din ang sinisiwalat namin ngayon. May higit pa kay Father Darwin. Wala dyan ko'y katunga. Wala po ko'y kumingking. Abugra ko. We give you Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen? Sa mga may sakit ngayon, dagdagan nyo yung pagsamba ninyo. Dagdagan nyo ang pagtanggap sa katawan ni Kristo. Amen? The bread of life. I am the bread of life. At ang tinapay ng buhay, ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. Alam nyo, last 750 AD dito sa Lanciano, Italy, may pari na nagdududa. Pag-consecrate niya sa tinapay, sabi niya, ang taste tinapay pa rin. Pag inom niya sa alak, alak pa rin. Sabi niya, hindi totoo na real Christ po ito. So after consecration pala, ang official na turo ng simbahan, it is not ordinary bread, it is the real Christ. The real flesh of Jesus Christ. Nagdududa siya eh. This is the greatest miracle of the Holy Eucharist. Sa pag-consecrate niya sa tinapay, this is my body, ang buong tinapay ay naging tunay na laman ng tao. Napuno ng dugo. Sa pagkuha niya sa chalice, this is the blood of Jesus, ang buong alak ay naging tunay na dugo. Hindi natapos ang misa. Hindi natapos. Na-amaze ang buong nakasaksi noon. Sa Lanciano, Italy po ito. Kailan? Between 750 to 8th century AD. Anong taon na tayo ngayon? 2000? Ang malaking milagro ngayon, hanggang ngayon, yung ostias na naging flesh ni Kristo, hanggang ngayon, hindi nalalanta. Hanggang ngayon, hindi na decompose, hindi na pulbos. Hanggang ngayon, intact pa rin.
Yung dugo, mga kapatid, hanggang ngayon, buong-buo pa rin. Divided into 5 pieces, the same sizes. And then, hindi pa nasatisfy ang simbahan. Hanggang ngayon, sa mga oras na ito, totoo talaga na ang aking ibibigay sa inyo, pagkain na hindi malalanta. Pagkain na hindi ma-decompose. Grabe, no? Hanggang ngayon. I-google niyo kung nagduda kayo sa aking sinasabi. Sabi naman ng mga matanda doon sa bukid, Father, anong Google? Ano ba yan? Sino ba yan si Google? No? Gulgul ramanok muna hibawaan, Father. Gulgul ragmanok. So, search in the internet. And then, hindi pa na-satisfy ang simbahan. Ina-underwent pa nila ng scientific investigation. Si Dr. Eduardo Linol Uban, together with his mga hundreds of doctors and scientists. Kumukuha sila ng samples sa consecrated host. And they are amazed. Why? The flesh is real flesh. Grabe na. The blood is real blood. Alam nyo, makikita lang natin ang katawan ni Kristo hindi sa diskuhan, hindi sa buwangan, kundi sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay nag-communicate sa atin ni Brother Wendell na sabi niya, Brother Wendell, kasamahan natin sa Catholic Faith Defender, sa punto per punto, isurrender ko na yung mga aklat sa East Days sa inyo. Dahil lilipat na ako bilang Katoliko. Amen. Wow! Hindi natin siya binigyan ng bigas upang lilipat. Wala akong pera. Wala kaming pera, mga Catholic Faith Defender. Ang nundala namin, katotohanan. Amen. Bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. So, ano nangyari sa mga scientists? Hindi pa sila na-satisfy, mga scientists. Ini-examine pa nila kung saang parte sa laman ng tao. Yung sample na in-examine nila. Alam nyo? May left ventricle and right ventricle. Saan yung banda sa katawan natin? The flesh is a heart. Portion of the heart. Wow. It is a heart. Every time sasamba tayo, mag-attend tayo ng misa, mga kapatid, ang tinatanggap ninyo na parte ng katawan ni Kristo, the most important part of His heart, of His body, His heart. Hindi yan ilong ni Kristo. Hindi yan mata ni Kristo. Hindi yan kamay ni Kristo. The most important part of His body, His heart. Amen. And the type of the blood, dito sa Ustias, may dugo. Kinuhaan nila ng type AB. Ang chalice din, kinuhaan nila ng type AB. Wow. Grabe, no? Sino bang AB dito? Royal blood. Oh, yan ang dugo ni Kristo. Very consistent, ha? Bibigyan ko kayo ng assignment. Continue reading Eucharistic Miracle. And you will find out, you will be falling in love with Jesus in the Holy Mass. Amen? Sabi ni Saint John Paul II, the solution of all the problem of the world is only consists in a small circle, the Eucharist. Pero ilan ba tayong oras bibisita sa Kanya? Parang busy tayo eh. No? Wala pang final blessing ang pare, no? Umuwi ka na. In fact, na late ka pa sa pagdating. Nauna pang umuwi. Totoo, hindi. Hindi lahat, pero may katotohanan. Amen. So, after sa Mass, go to the Blessed Tabernacle. Contemplate, Lord, you are present there. I believe in you because your words is truth. Your word is truth. Amen? So, alam nyo, every time sasamba kayo,
you receive the King of Kings. Because you are the person of God. The most important part of His body, His heart. Without, kung mawala tayong heartbeat, ano mangyari natin? Patay. Because ang binibigay ni Kristo sa atin yung kanyang puso. Bakit? Siya ang buhay natin. Amen? Dahil ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ang buhay sa sanglibutang ito. Paano tayo mabubuhay? Paano tayo mabubuhay ngayon kung hindi tayo nagsasamba? Amen? So, the source of healing is the Eucharist. Ano ang Eucharist? Makinig kayo. The source of healing. Sa mga may sakit ngayon, sa labas ng bansa, sa labas sa probinsya sa Bohol, go to Holy Eucharist. Magsamba ka. Kung wala ka ng trabaho, make it daily. Amen? Yan ang sinabi ni Kristo. Wala ba kayong panahon, kahit isang oras lang? Ilang oras yung misa? Oo. Yan. Kahit isang oras lang, ready yung espiritu, pero matamlay yung katawan. Bakit? Masigla yung espiritu. Dahil yun ang kanyang pagkain. Yan kanyang source sa kanyang buhay. Ang katawan ni Kristo. The bread that I'll give you is the life of the world. Ang buhay sa sanglibutan ngayon. Pero, minsan lang tayo magsamba. Hindi lahat, pero madami. Just imagine kung i-estimate ninyo yung population sa parokya, mga 20% lang ang sumamba. 80% wala nang gana sa pagsamba. Dahil lack of catechism. Lack of knowledge. Because of lack of knowledge, lack of love. Because of lack of love, lack of practices. Totoo hindi? Kaya nga, ina-highlight natin ngayon ang katekismo the whole morning. Kung kayo ay dumating alas 10 na, alas 11 na, late na po kayo sa katekism. Amen? Ano ang knowledge? Knowledge! Lakasan ninyo. Knowledge! Tingnan nyo. Is power. So, pumunta kayo dito dahil hindi para kay Father Darwin. Pumunta kayo dahil ni Kristo. Ang ibibigay namin sa inyo ay si Kristo talaga. Amen? After sa blessing of sacramentals ninyo, magsimula agad ako sa exorcism. Dito ako mag-exercise. Exorcism room po ito. Ating exercise ko yung may recommendation from case officers natin. So, yung mga case officers natin ang mag-examine sa inyo, isa-isahin kayo. Okay? Tatawagin yung pangalan ninyo. Yung exercise ko, yung may sapi. May laman. May halong chemical. Okay? So, dito, kapag may sisigaw, relax lang kayo. Okay? Kung dito din may sisigaw, relax din kayo. Okay? Dahil yung mga demonyo ay nasa paligiran natin. Naniniwala ba kayo ng demonyo? Naniniwala kayo o hindi? Ano niwala? Nakakita na ba kayo ng demonyo? Bakit tumingin kayo sa katabi ninyo? No? Nakakita na ba kayo ng demonyo? Tumingin sa katabi. No. Hindi yan demonyo. No? Minsan madimonyohan lang. No? So, mga kapatid, I hope you will love Jesus in the sacraments. Amen? Sana dagdagan natin yung pag-ibig natin sa sakramento. At kung magdagdagan nyo yung pag-ibig niyo sa sakramento, madagdagan din yung pag-ibig nyo sa simbahan. No? Dadagdag din yung respeto nyo sa pari. Dahil ang pari lang makabigay sa inyo ng sakrament. Di ba? May lagyo bang na magpakumpisal? Wala. May lagyo bang na mag-celebrate ng misa? Mag-consecrate ng
tinapay. Ang pari lang ang makapagbigay ni Kristo sa tunay niya na laman, sa tunay na niya dugo, sa bayan ng Diyos. Amen? Ang gusto ko na ipahiwatig sa inyo, ibigin niyo lahat ng mga kaparian. Amen? Alagaan niyo lahat ng kaparian. Amen? At kapag alagaan niyo ang mga pari, dudubli yung kanilang inspirasyon. Kung iibigin niyo ang mga pari ng buong tapat, dudubli yung kanilang pagsisilbi sa inyo. Amen? Magdudubli yung pananalangin ninyo sa pari. Grabe. Hindi yung madubli yung ninyo, no, libak. Pagkamarites, pagkamira. Hindi makatulog yan. Amen? Please inspire your priests. Please inspire them. Amen? At sa pamagitan niyan, ang ganda ng ating samahan. Ang ganda ng ating parokya. Ang ganda ng ating simbahan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin na, si nanay, natutuwa. So, papuntas nanay for confession. And then lahat ng mga may sakit, si Father Il mag-anointing of the sick sa inyo mamaya. Okay? And then mag-exercise lang ako sa mga may kulam, no? May bidabarang, no? Yan ang trabaho ko ngayon. Okay? At hindi basta-basta dahil undergo pa kayo sa case officer. And then, i-examine pa, i-interview pa kayo nila. Okay? Hindi kayo makapunta agad dito, ha? I-interview pa kayo. Pa-check up pa kayo, no? Kung may halo ba kayong chemical. And then, I hope, mga kapatid, naintindihan nyo yung katikismo kanina na pwede kayo mag-deliverance sa bahay ninyo. Amen? Bakit? Bakit may kapangyarihan kayo to deliverance your house? Because you are the owner. You are the proprietor of that house. You are the proprietor of that specific land, specific shop, specific office, the specific room. Natutuwa ba kayo? Bakit may kapangyarihan kayo? Saan nyo nakuha yung kapangyarihan niyo? To deliverance your house, to deliverance your family members. Saan? Sa sakramento of baptism. Confirmation, confession, reception of the body of Christ. Baka nasa isip nyo, nakukuha ko ito kapangyarihan ko, Father, sa lolo ko. Hindi siya mamatay kapag hindi mapasa. So, galing talaga sa sakramento. Okay? Saan nakukuha natin kapangyarihan natin? To cast out the unclean spirit, to heal different illnesses. Hindi sa kamay ni Father Darwin. Sa sakramento. Malinaw ba yan? Bakit pinopromote ni Father Darwin ang sakramento? Dahil sacraments are instituted by Christ. Nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church. Amen? Kung merong mag-promote ng iba na hindi tinuturo ng simbahan, let him be anathema. Saan yung anathema? Let him be condemned. Galatians chapter 1 verse 6 to 8. So, si Father Darwin hindi magturo ng iba. Ituturo ko lang dahil I will be condemning myself. If I am teaching you different gospels, different ways, different sacraments, different sacramentals. Let us promote the teachings of the church. Don't create pseudo-sacraments. Don't create pseudo-sacramentals. Amen? Let us promote the authenticity of the teachings of the church. Orthodoxy. Amen? And then, kung may karamdaman yung mga mahal ninyo sa buhay, mga kapatid, pwede nyo i-deliverance. Okay? And then, use the holy and exorcise oil. Ang daming testimonya po. Ang dami. Huwag kayong mag-alala dahil yung narinig ninyo ng mga testimonya sa live ko from time to time ay ma-experience ninyo sa sunod na araw. Amen? Excited na ba kayo?
I hope the sacraments will lead us to the sacraments. The sacramentals will lead us to the sacraments. Dahil ang sacramentals, yung oil ninyo, yung tubig ninyo, yung salt ninyo, ay sacramentals po yan. Instituted by the church. Ang sacramentals, anong kaibahan sa sacraments and sacramentals? Sacramentals are instituted by the church. Sacraments are instituted by Christ. Ulitin ko kay mag-exam tayo ngayon, mamaya. Get 1/4. Una, sacramentals are... Okay, lakasan ninyo. Sacramentals are... Very good. Sacraments are... Okay. No. So, natutunan na ninyo. Ilan ba yung 7 sakramento? 7 din. No? Ang bright ninyo, no? 7 din, no? So, we have 7 sacraments instituted by Jesus Christ. Diyan nagsimula yung kapangyarihan natin. Natutuwa ba kayo? Gamitin ninyo. And then go to the... Dahil ang sacramentals, extension wire. Ano ang sacramentals? Extension wire. Kung hindi yun madikit sa ano? Kung hindi yun madikit sa source, gagana ba yung extension wire? So, anong gawin natin? I-connect natin sa source. O, dito. Ito po ay extension wire. O, bakit hindi ito gumana? Pinatay ninyo? Pinatay ninyo. Masig panuhot to, no? Kung ano lang sila ari, Brad, pulisod sila ka. Si Father Ilila to paduulon. Ha? Ito na lang sa espesyal, ha? Iluoy. Para hindi siya magsakripisyo. Paduulon na to sa Father Ilil. Kaya nahirapan si tatay. So, doon na lang pa, puntahin na lang si Father Ilil. Dahil ngayong, okay pa, Padre? Amo, ari ka? Ato lang dito, Padre. Kay daghang kadungog. Kasi ipanabi nila. Narabi mga marites. Ay mga mirasol. Salamat, Father Ilil, ha? Bigyan natin ng palakpak si Father Ilil. Very dedicated sa atin. Kung wala si Father Ilil, mahirapan ako. Nung una ay ako lang magpakumpisal sa lahat. After confession, mag-exercise pa. No? So, hindi exorcism itself is very exhausting. Mapakinggan niyo mamaya. Magsimula ako right after sa blessing ng sacramentals ninyo. Sisigaw yan. Huwag kayong matakot. Yung pagsigaw nila ay, yan ay patatandaan na puno ng takot ang mga demonyo. Okay? Minsan ay yung aking exorcism book ay sipaan nila. Lilipad dahil anong Tagalog ng sipa? Sisipain nila. No? Papatirin din. Tama ba yun? Yes, Father, may tama ka. Yes, Father, may tama ka. So, yan mga kapatid, no? Hindi kayo makalapit sa atin without the recommendation of the case officer. Okay? Yung mga ina-undergo ng interview, kinakailangan po yan. Okay? So, tatawagin yung mga pangalan ninyo mamaya. And then, okay, mag-alala. Bibigyan kayo ng supplementary prayer. Okay? Ang prayer na supplementary prayer, hindi prayer ni Father Darwin. It is the prayer of the church. It is the prayer of... Yan ang prayer ni Father's, yung Deliverance Handbook, Catholic Deliverance Handbook. Bawat isa natin, bawat pamilya, may isa niyan. Okay? Gamitin nyo yan from time to time. Alam nyo, ang daming experiences. Na-amaze ako. Hindi lahat sakit mapagaling sa mga sacraments at sacraments, ha? Dahil may sakit na natural. Your will be done on earth as it is in heaven. Yung kanyang kalooban ay ma-realize dito sa mundo. Hindi ating kalooban. Okay? Kung hindi ka pagalingin ng Diyos, huwag kayong magtampo. Dinidevelop ng Diyos yung patience ninyo. Amen? So ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo, ha? After that, mag-anointing of consecration of senses,
And then si Father Il mag-anointing din, and then magpatuloy siya sa confession. Okay na. Yes. Sa Lapinigan. Sa Butuan, no? Thank you, Lord. And then, manatili lang kayo sa inyong upuan, ha? Huwag na kayong lumapit sa akin. Natin i-bless yung lahat ng mga sacramentals ninyo. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I pursue evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness to graciously bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. The blessing of water, you creature water, I purge of evil, the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, offer man's salvation, thus dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms in joy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and needless snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of devouring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilous infection cease, venomous terror would drive in afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you. The unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang tubig ninyo ay holy and exorcised water. The blessing of oil, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and nations be dispelled and driven far from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead dwell by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also Lazarus' acknowledgement, please with regard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for healing the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man,
made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that we may never again suffer the sting of winds and serpent, through Christ our Lord. The blessing of candles, incense, rosaries, Benedictine middles, Benedictine cross, sacred icons, sacred images of the saints, scapulars, Benedictine rings, and all the sacramentals in your hands, general blessing and synod, religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, then that through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day your deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Lahat ng mga sacramentals inyo, holy and exorcise oil, holy and exorcise water, holy and exorcise salt, because of Christ, because of His church. Amen? Alam nyo, marami nang nagsurrender na albularyo dahil napunasan sila ng holy and exorcise oil. Hindi sila na-convince sa catechism ko. Marami. May mga hindi matabla ng bala, nag-surrender dito, napaso sa sacramentals ng simbahan. Natutuwa ba kayo? Kung mayroong mga mambabarang, matatakot sila niyan. Grabe yung wisdom ng simbahan, no? Grabe. Bakit naging effective yan? Hindi dahil sa inyo, dahil sa prayer ng simbahan. And then, dubli yung effect kapag lalapit tayo sa source, the sacraments. Amen? Ngayon, i-consecrate ko yung mga senses ninyo. It is better to consecrate ourselves first. By consecrating ourselves, we consecrate others. And by consecrating others, we consecrate the world. Amen! So, kindly close your eyes and bow down your head. I will consecrate all of you. Let us observe silence, my dear brothers and sisters. And let us focus on the presence of God. And let us ask the presence of the Holy Spirit to envelop us, the whole area. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You do, I implore, the Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Kindly consecrate, and by doing sign of the cross in your head, your forehead. I consecrate your ears, that you may be hearken, the divine precepts ng ating mga tainga, using the holy oil or the water. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God. Yung ating mga mata consecrated. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating ilong. I consecrate your mouth, that you may utter the words of life, ang ating mga bibig. I consecrate your chest, that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate
your shoulders, that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands, that you may work to glorify His holy name. Ang inyong mga kamay. I consecrate your feet, that you may walk in His ways. Ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. So, kain ka ng kaunting holy and exercise salt. Kaunti lang. Okay? And then, magsimula na ako for exorcism dito sa room namin. At pasensya na kayo sa lugar natin, masikip. Dahil ang totoo ay balaki na ito pero dumadami lang kayo. Okay? And then may nag-donate sa atin ng 1 hectare for permanent office of healing and exorcism po. At kung marami kayong biyaya, pwede kayo mag-donate for that building. Pwede kayo magbigay ng kabilya, no? Simento or hollow blocks, no? Ongoing po ang construction natin sa pwede din, no? And then kung may biyaya kayo, pwede kayo mag-share sa ministry dahil yung mga case officers natin ay wala ng trabaho. Inaalay na lang yung buhay dito sa office natin. At kung nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng kahalating kilo dito, no, para sa kanilang pamilya po. Amen? At maraming salamat. Yung mga walang pera, hindi maka-avail ng mga, by the way, ang proceeds sa mga sacramentals na na-avail ninyo, religious items, ay tinutulong natin sa charity. Okay? And then, maraming salamat. Kung wala kayong, napiki mo ron, sacramentals holy oil ni nanay, may binibless ako ng oil para ibigay namin sa inyo. Yung walang piki kayo ba? Lapit kayo ni Nanay Ili, para makauwi kayo na may religious items. Okay? Sige, ate. Thank you. So ngayon natapos na ako consecration of senses. Magsimula na ako dito, And then, ang case officer ang mag-diagnose sa inyo kung narapat ba kayong ma-prayeran ng solim. Okay? Okay, magtampo, Binibigay namin sa inyo si Kristo. Higit pa yan sa akin. Okay? God is good! All the time! So, magpatuloy si Father Il magpakumpisal, pero mag-anointing of the sick siya. And then, yung mga hindi na makalakad, ibibigay ko sa inyo ang katawan ni Kristo. Okay? So, yung isa sa mga case officer sa atin ay magbigay sa inyo ng communion. Okay? Yung mahirapan na sa pagpunta sa simbahan. Okay? Anointing of the sick, sacrament of confession, and then the body of Christ. Kompleto po. Higit pa kayo sa nanalo sa luto. Dahil matanggap ninyo ang kayamanan sa langit. Anong matanggap ninyo? Hindi lang kayamanan sa langit. Higit pa sa kayamanan sa langit. Ang may-ari sa kayamanan. Natutuwa ba kayo? Anong natanggap mo, Nay? Ang may-ari sa Hindi lang ang kayamanan sa kaharian. Ang inyong matanggap ngayon. Kapag sisimba kayo, ang may-ari sa kaharian ng langit. Natutuwa ba kayo? Maraming salamat, at din magsimula na ako. God bless natin lahat. At tatawagin yung mga pangalan ninyo lahat for interview and then supplementary prayer. Amen? So, katong mga kuan na yung sakit, nga di kalakaw, duulon ni Father El. Mag-pray lang ta for anointing of senses, Muduulas Father El, niya dahil nung padayon siya pagkumpisan. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pinaagin ni Santos nga hilog sa may buong kaluoy. Tabangan kamo sa Diyos.
o pinagi sa grasya sa Espiritu Santo kung doon na kamo sakit kini mamaayo o kung doon na kamo sala kini mapasaylo. Sumala ni Apostol Santiago kung doon ay magmasakiton ka ninyo, pagtawag kamo og pari ug padihuga siya santalana. O kung kabubuton sa Dios kisya mamaayo ug mabalik ang iyang kahimtang ug maayong panglawas. Kami hugot kinagsalig sa mga pulong ni Apostol Santiago. Kining tanan na magipangayo kanimo sa nga ni Kristo among Ginoo. Amen. Namuduol sa Father LL ninyo ha. God bless.